Hello, good morning. Ito na naman, um, kalahati na ng taon. Tapos na. Ano, nasa kalahati na tayo ng June, Sunday dyan, June 30 na. So, it's the end of the half. Ang bilis ng panahon. Um, ano, bago ko uh, open ito, tanggap ko yung picture na pinadala ni Arnold, yung mga kalalakihan nandoon sa nagre-retreat sila. Inggit na inggit ako. Sana, wish nakasama ako doon, ano. Miss na. Miss ko na kayo lahat. Really. Miss ko ang church natin dyan. So, keep praying na uh, God would make a way. Okay? For us to be able to go back. I really want to. So, anyways, wag muna tayong mag-iyakan. Okay? We have a chapter to study sa Revelation. Okay? But truly I miss you guys. Okay? So, this morning nasa Revelation chapter 8 tayo. Part 1 ng tinatawag na kahatulan ng mga trompeta or trumpet judgments. Okay? So, dalawang chapter kasi ito eh. So we'll para hindi gaano tayong mag-overtime na naman. Palagi na ako nag-overtime sa inyo. Thank you doon na pinahintulutan nyo ako mag-overtime. Alam niyo naman. So, anyways, it will be Revelation chapter 8, Pahayag, chapter 8, trumpet judgments. Okay? So, let's pray. Father, salamat po again sa umagang ito na mapag-aaralan namin ang inyong mga salita, O Lord. Pakikita niyo sa amin ang mga mangyayari sa harap, Lord, sa future. Ngunit, Lord, I pray, Lord, ang palagi naming dalangin sa inyo ay ang pasasalamat, O Lord, na dahil sa inyong anak ng Panginoong Heso Kristo, Lord, na tinubos niya kami sa kahatulan na ito, Lord. Hindi kami daranas ng mga kahirapan nito. Ngunit, Lord, ilagay niyo sa aming mga puso, Lord, na meron pa rin kaming mga mahal sa buhay, O Lord, na hindi paligtas. So, paalala po sa amin ng mga katuruan niyong ito na palagi po namin silang idalangin, ilapit sa inyo na sila'y maligtas. At ang inyong pagbabalik, O Lord, ay malapit na. Nakikita na namin ang mga tanda, O Lord. So, ihanda niyo po kami, tulungan niyo kaming maging handa sa aming mga buhay para sa inyong pagdating. So, Lord, salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong salita. We love you and we praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so, trumpet judgments. Yung chapter 7, na pinag-aralan natin last time, pause yun sa mga pangitain ni John, ni Apostol Juan, sa mga selyo. Remember, yung unang mga kahatulan ay yung hatol ng selyo, tapos itong ang mga trompeta, and then there's a last set of judgments, yung mangkok. Okay, but we'll get there, when we get there, we'll study those. Pero yung unang mga kahatulan na yung ang mga selyo, binubuksan ng ating Panginoon, ang kordero ng Diyos, na yung mga unang hatol. Pero mayroong pause nga before yung between nung ika-6 at itong ika-7. Okay? So, sa pause na yun, sa paghindong yun, si John, pinakita sa kanya yung sa panahon ng kapighatian na mayroong tatatakan ang ating Diyos, yung 144,000 Jews, no? Na tatatakan niya at maglilingkod sila, magiging missionary sila sa panahon ng kapighatian dahil meron pang maliligtas sa panahon ng kapighatian. Pinakita din sa kanya yung napakaraming tao, sabi, na lumabas or nagtagumpay sa panahon nga ng kapighatian.
na pinakikita ng ating Panginoon na ang kanyang kahabagan hindi humihinto, hindi nauubos ang kahabagan nating Panginoon dahil sa even sa kalagitnaan ng paghatol niya sa mundong ito, meron pa ring naliligtas. Meron pa rin siyang inililigtas, yung magsisisi sa kanilang mga kasalanan at tatanggap sa kanya. So, again, ang kahabagan ng ating Diyos talagang napakaganda na amazing nga yung grace niya, So, itong chapter 8 na ito, it goes back to the visions, yung mga kahatulan, okay? Seventh seal, yung actually yung pagbukas ng pagbukas ng or pag-alis ng ikapitong selyo, it actually opens the next set of judgments. Ito nga ang tinatawag nating trumpeta, okay? It is important to know, okay, that yung mga idinidescribe ni Juan dito, again, kung just can imagine natin yung panahon nila at yung panahon ngayon, kung ano ang mga changes, yung mga kagamitan, yung mga armamento, yung lahat-lahat ng right, imagine lang. So yung kung paano i-describe ni Juan is just doing his best, kung ano ma-describe yung mga nakikita niya na sa panahon natin. So it's difficult, So they're very foreign nga. Let's just kaya maraming mga simbolo ang kanyang ginagamit nga sa panahon itong sa kanyang mga pangitain ito. They really won't be made fully clear, okay? Ang mga pinag-aaralan ko, yung mga tinuturo ko is just yung kung paano din i-describe ng maraming mga tagapagturo din. Pero really, ang actual nito hindi natin malalaman hangga't hindi mangyayari. Kung ano talaga itong sinasabi or mga pangitain ni Juan dito, okay? Again, na paalala sa atin, na magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Palagi tayong magpasalamat sa Kanya dahil napakatindi. Kung yung unang 6 na selyo, kahatulan, grabe na yun, tumitindi. At yun ang unang bahagi nito, tingnan nyo kung simulan natin, is that sa verse 1, sabi, at nang buksan niya ang ikapitong selyo, tumahimik sa langit ng may kalahating oras. Okay? So, silence, tahimik, walang talagang tahimik sa langit sa kalahating oras, sabi. Kalahating oras, kung natin hindi naman gaano matagal yun, right? Kalahating oras lang, mabilis yun. It may seem insignificant. Pero kung ilalagay natin sa konteksto yun, ano na ang nakita nating nangyayari sa langit? Yung mga kulog, kidlat na lumalabas sa trono ng Diyos. Remember, nung dinescribe niya ang una, kung anong nakita niya sa trono ng Diyos. Yung mga pagpuri at pagsamba ng lahat ng nilalang sa langit. Yung mga dalangin ng mga banal sa harapan ng dambana ng Diyos. Yung mga tinig ng mga anghel na parang kulog, sabi. Tapos biglang tatahimik yun for 30 minutes. It would be, hindi mo ma-describe, Let's just say, example, kung si Pastor Arnold, okay, nagtuturo siya diyan, and then biglang-bigla na lamang sa kalagitnaan ng kanyang pagturo, tumahimik siya. Kahit na 10 minutes lang. O kaya 5 minutes lang. Hindi ba parang, right, maghihintay kayo niyan, maghihintay kayo. Ano bang nangyari? Nakalimutan niya ba o ano ba? Natutulog na ba? O ano ba? Right? It's so awkward, yung kahit na yung mga conversation natin, kung nagkukwentuhan tayo, maraming tawanan, tapos biglang tahimik. Oh, yes, awkward, awkward. Oh, nakita nyo na. Ano lang yun, hindi man 30 seconds yung paghinto ko. Pero parang
Ano, nakalimutan ba ni pastor? Oh, see? It's just like that. So yung kalahating oras at sa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari sa langit, it's like eternity, ano. But yung kalahating oras is preparation. Preparation sa mga susunod ngang kahatulan which are very severe, matindi. Titindi pa yan, pero matindi na ito. Tingnan nyo, okay? So, um, let's see, napasobra ako. Verse 2, tingnan nyo, ito na ang mga simula ng mga trompeta. At nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Binigyan sila ng 7 trompeta at isa pang anghel ang dumating at tumayo sa tabi ng dambana. Siya ay may taglay na gintong suuban ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog niya itong kasama ng mga panalangin ng lahat ng banal sa ginintuang dambana na nasa harapan ng trono. Ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga banal ay pumailang-lang sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Kinuha ng anghel ang suuban ng insenso at pinuno ito ng apoy na mula sa dambana. Inihagis niya ito sa lupa. Nagkaroon ng ingay, kulog, kidlat at lindol. Inihanda ng 7 anghel na may 7 trompeta ang kanilang mga sarili upang hipan ang kanilang mga trompeta. Pero bago yun, kita nyo walang, yung pagbukas ng ikapitong selyo, walang talagang pinakitang kahatulan, ano. It just opened up yung 7 trumpets, right? Hindi yung katulad well, makikita din natin dito pag ihip ng mga trumpeta. Pero yung mga selyo, yung binuksan yung unang 6, mayroong hatol na sumusunod ng pagbukas. Pero ito pinakita lang na mayroong 7 trompeta na binigay sa mga anghel, ano. So, and then merong isang anghel pa, hindi kasama doon sa mga 7 binigyan ng trumpeta. Isa pang anghel sabi na inihandog ang mga dalangin ng mga banal. So, these are the prayers of the saints. Sabi all, ano, lahat ng inihandog kasama ang panalangin ng lahat ng banal sa ginintuang dambana. So, um, yung mga banal na nasa langit na, naglilingkod na sa ating Panginoon, nagpupuri at sumasamba na sa Panginoon sa langit, at yung maliligtas pa sa kapanahon ng kapighatian. Kasi sabi lahat ng mga banal. So, it includes everyone, ano, yung nasa langit na at yung nasa mundo pa na um, sadly naghihirap sa panahon ng kapighatian. Ngunit maliligtas sila, right? Maliligtas sila. Ang insenso sa Bible ay symbol ng panalangin ng mga tao ng Diyos, which were considered, sabi, magandang halimuyak. Yung bang Tagalog na ano ko lang, yung smell, anay, talagang mabango sa ating Panginoon ang ating mga dalangin. So, yun ang itinutulad, inihalintulad sa ating mga dalangin. So, and He hears us, nang sinabi dito na pumailan lang ang mga dalangin, ang insenso, ang ano, yung smoke ng incense, sabi doon, pumailang lang sa harapan ng Diyos. That means na tinanggap ng ating Diyos ang mga dalangin at kikilos siya doon, right? So, sa atin, don't ever stop praying, okay? Keep praying kahit na wala tayong nakikitang nangyayari, wala tayong nararamdaman na mayroong nangyayari. Ang mga panalangin ng banal, naririnig ng ating Diyos. At meron siya, kumikilos siya, at mayroon siyang sagot, sa kanyang panahon, hindi sa ating panahon. Okay? Kung kadalasan minamadali natin siya, tapos sumusuko tayo, hindi na tayo, hindi naman sumasagot ang Diyos, hindi na ako, hindi naman mananalangin. No, keep praying. Keep praying, you know. So, wag tayong huminto. 'Di ba merong kung inaawit na ng ating worship team diyan, yung Waymaker, right? Waymaker, even when we don't feel it, God is working. Even when we don't see it, sabi, God is still working. So keep praying, okay? God hears us. So the trumpet judgments begin. First one, ang unang trumpeta, verse 7.
Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta. Bumagsak ang graniso at apoy na may kahalong dugo. Inihagis ito sa lupa. Ikatatlong bahagi ng mga punong kahoy ang nasunog at lahat ng sariwang damo ay nasunog. Okay? A third, ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo ay nasunog. Hail, granizo, sabi, granizo na may apoy, granizo at apoy na may kahalong dugo. How? Paano? Ano ito? It's not a natural phenomenon. Hindi pa natin nakita ito sa nangyayari. Pero ang ating Diyos magagawa niya kung anong gusto niya gawin. Okay? He can do whatever He wants to. Okay? In fact, He's done ginawa na ito similar katulad noong hinatulan niya ang Ehipto nung ayaw palayain ang kanyang hinirang lalahi, ang mga Israelita. Ginamit niya ito. Sabi kung you can turn to Exodus chapter 9 verses 23 and 24. Sabi doon, at iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit at ang Panginooy nagsugo ng kulog at graniso at may apoy na lumagpak sa lupa. At ang Panginooy nagpaulan ng graniso sa lupain ng Ehipto. Sa ganooy nagkaroon ng graniso at apoy na nagniningning sa graniso at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. See? So, similar. Nagawa na niya yun. Again, God will do and can do whatever He wants to. So, ito, nagpaulan ng hail. Granizo ang tawag, pero hail sa English translation, Pero tignan nyo ang resulta ng unang trumpetang kahatol na ito. Sisirain, maguguho ang agriculture industry. Right? Fruits and vegetables and all products na nanggagaling sa mga punong kahoy at mga vegetables, maaapektuhan. Imagine, 1/3 sa buong mundo masisira. Magbabagyo lang. Imagine yung presyo ng prutas at ng mga vegetables. Minsan nagbabagyo lang tayo diyan. Dumodoble na yung pamilihin, right? Ito 1/3 ng buong mundo masisira, mauubos. That's just the first trumpet. Okay, first trumpet judgment. Let's look at the second one. Hinipan ng pangalawang anghel ang kanyang trumpeta, verse 8. At isang katulad ng malaking bundok ang nagliliyab, ito ay tinapon sa dagat, at ang ikatatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At ang ikatatlong bahagi ng mga buhay na nilalang na nasa dagat ay namatay. At ang ikatatlong bahagi ng mga sasakyang dagat ay nawasak. Palaging ikatatlo. Pero notice dito, sabi yung ikalawang trumpet, isang katulad ng malaking bundok. Okay? There's the key there. Isang katulad. So, it's just like it. Okay? Hindi bundok, but it looks like it. So, it could be a meteor. Okay? But if you look back at yung unang trumpeta, sabi, bumagsak ang graniso at apoy na may kahalong dugo. Hindi sinasabing katulad. Okay? So, it is what it is. It's hail, it's granizo na may apoy na may kahalong dugo ang bumagsak. Okay? Hindi sinasabing katulad. Itong ikalawa, sabi katulad ng malaking bundok. So, it's not a mountain, hindi siya bundok, pero katulad siya. So, it could mean na yung mga malaking meteor na tumama sa mga dagat at ikatatlong bahagi ng mga katatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at ang katatlong bahagi ng mga buhay na nilalang na nasa dagat at pati na yung mga sasakyang dagat na ginagamit sa pangingisda, mawawala, masisira, mawawasak, sabi. Tremendous
Again, imaginean niyo lang kung ano ang epekto. A shortage, food shortage. Globally ito, okay? Hindi lang sa Pilipinas, global. So, wala nang kung yung mga ibang bansa nag-e-export, nag-i-import lahat-lahat, right? Ngayon wala na. Paano ka mag-e-export kung ang bansa niyo wala rin or katatlong bahagi na wala? Oh, paano mag-i-import yung saan kukunin? So it's again, this is just the second. Wala nang yung mga nakawawa naman yung mga Japanese restaurants, wala nang sushi, wala nang sashimi. Kung meron man, ay napakamahal. Napakamahal, so expensive para kumain ng mga seafoods, ano. So, mawawala 'yon. Mawawasak ang ikatatlong bahagi. Verse 10, ikatlo, hinipan ng pangatlong anghel ang kanyang trumpeta. Isang malaking bituin ang bumagsak mula sa langit na nagniningas na katulad ng isang ilawan. Ikaw, meron na namang yung word na katulad. So, it's not like it. It's just, hindi yun talaga, pero katulad lamang ng isang ilawan, sabi. At ito ay bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal na tubig. Ang pangalan ng bituin ay kapaitan. At ang ikatatlong bahagi ng tubig ay pumait. Maraming tao ang namatay dahil pumait ang tubig. Ang water shortage na naman dito. Kung yung mga bukal ng tubig na naiinom ngayon, masisira yun, magiging may lason. Sabi, kapaitan. Ang pangalan ng bituin ay kapaitan. Papait at yung mga bomba natin dyan na kahit na pinakalalim-lalim mo pa yung tubo, magiging lason. So, wala nang vegetables, wala nang fish, wala nang seafoods. Ngayon, water shortage naman. Paano na ang mga tao? Paano ng mga tao? And then the fourth, ikaapat, sabi, hinipan ng pang-apat na anghel ang kanyang trompeta. Napinsala ang ikatatlong bahagi ng araw at ang ikatatlong bahagi ng buwan at ang ikatatlong bahagi ng mga bituin upang magdilim ang ikatatlong bahagi nito. At ang ikatatlong bahagi ng isang araw ay hindi magliliwanag at gayon din sa gabi. Yung first three, yung unang tatlong trompetang hatol, it affected the earth, ang mundo natin. Itong ikaapat, ang kalangitan ang maapektuhan. Sabi, madadamage, masisira ang araw, ang buwan at mga bituin na partial lamang ang kanilang pagliwanag, This means also yung araw natin, kung partial lamang yung kanyang init, ang kanyang liwanag, that means lalamig. Hindi nabuo yung kanyang init. Hindi buo yung kanyang liwanag. So, alam niyo naman, maraming epekto ang araw natin sa ating atmosphere dito. Masisira, Yung temperatura ay, ngayon, sabi diyan, mainit, right? Kapag nakakausap ko yung iba diyan, ang init, ang init. Pagdating nito, yung temperatura magiging freezing naman. So, tapos yung again, hindi ko, this is science, pero mga bagyo, titindi. Kung matitindi na yung mga bagyo ngayon, lalong titindi kasi mayroong epekto yung mga high tides, low tides, lahat-lahat na yun, yung mga magnetic forces, again, maraming mga factors na titindi ang mga bagyo. Ang mga kung yung unang ikalawang trompeta, yung mga nangamatay na yung mga nilalang sa dagat, ito lalala pa.
Yeah? Again, ang mga oceans, ang mga dagat, magra-rumble-rumble yan, yung mga waves malalaki. So, yung mga tsunamis na ano natin, darami. So, it's again, merong gravitational pull. And then that includes the sun too, At yung last part, sabi, excuse me, ang ikatatlong bahagi ng isang araw ay hindi magliliwanag at gayon din ng sa gabi. It would be total darkness, okay? Kung kapag gabi na siya ay madilim na, madilim na. Pero if you think about it, kahit na madilim, I mean, you have the moon, you have the stars, kahit na mayroon pa rin kayong nakikita. Makakalakad pa rin kayo, right? Makikita nyo ang daan, kahit na madilim, right? Itong sinasabi dito, ikatatlong bahagi ng isang araw, hindi magliliwanag at gayon din sa gabi. It's talking about total darkness. Total. Wala talaga. Kahit na iharap mo yung kamay mo hindi mo makikita. It's total darkness. 1/3, ikatatlong bahagi ng araw at ikatatlong bahagi ng gabi kanoon. Oh. Kung noong yung mga nakaranas ng eruption ng Pinatubo diyan, sabi sa akin yung mga kwento diyan na takot talaga, no? Grabe ang takot ng mga tao doon dahil dumilim, right? 'Di ba ganoon? Dumilim. Sa kalagitnaan ng araw, dumilim. Ito, kung yun nakakatakot na, this one will be 100 times scarier. Dahil, tingnan nyo yung mga nangyayari, okay? Yung mga nangyari na, that continues on. And then, didilim ng ganito na talagang, again, wala kang makikita. 100 times scarier. Nakakatakot talaga ang mga panahon na ito. So, yung mga mahal natin sa buhay, wag na, dalangin natin na wag tanasin. Ika-4 pa lang ito. Okay? And then, verse 13. At nakita ko at narinig ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na nagsasabi sa malakas na tinig, sa Aba, sa Aba, sa Aba, sa kanila na naninirahan sa lupa dahil sa nananatili pang tunog ng trompeta ng 3 anghel na kanila pang hihipan. A quick pause again, okay? Pause again, paghinto ng konting panahon bago hihipan ang 5, 6, at 7 trompeta. Para bang warning. I mean, matindi na I mean, we just saw, nakita na natin napakatindi na yung mga nangyari o nangyayari. Yung last 3 trumpets, mas grabe pa. Mas grabe pa. So, sa kalagitnaan nito, sabi magpupos at merong isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit at winawarningan ang mga tao na nananatili pa naninirahan sa lupa. What does that mean? Sabi, dahil sa Aba, sa kanila na naninirahan sa lupa dahil sa nananatili pang tunog. Warning na, nakikita nyo na ito. So that means tinatawag sila, magsisi na kayo para hindi nyo na maranasan yung last pang 3 trompeta. Yung mga naninirahan sa lupa, yung mga makamundong tao na they feel at home sa mundo. Dapat hindi tayo feel at home dito sa mundong ito. Dahil laban sa Diyos Right? 'Di ba sinasabi ang ating pagkamamamayan ay nasa langit? Sabi sa I think sa Philippians, right? Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Hindi dito. So dapat yun ang hinihintay natin, yung inaasam natin, yung makarating tayo sa langit. Itong mga taong sinasabi dito,
naninirahan sa lupa yung mga hindi nananampalataya na ayaw sumampalataya sa ating Diyos. Mahal nila ang mundong ito. Ayaw nila sa langit. Remember yung asawa ni Lot nung hinatulan? Ah, hindi, Lot ba? No, hindi. Si Lot na hinatulan. Tapos yung kanyang asawa tumingin uli at naging pillar of salt, right? Ang asawa ni Lot. 'Di ba? Yun ang desire niya is mahal niya, ang ayaw niyang iwan. Kahit na hinahatulan na, bumabagsak na yung mga granizo, fire and brimstone. Hinahatulan ng Sodom at Gomorrah. Pero ang asawa ni Lot tumingin pa. Inaasam, gustong bumalik, mahal niya. At anong nangyari sa kanya? Naging pillar of salt. This is the same kind of people. Ayaw nilang iwanan. Kahit na hinahatulan na kung ano nang nangyayari sa mundo, ayaw pa rin hatulan dahil ayaw nila sa Diyos. So itong post na ito, sabi, yung anghel na lumilipad, meron pa, mas grabe pa darating. So again, yung kahabagan ng ating Diyos, pilit na pinakikita, pinararating sa mga tao. Magsisi na kayo, meron pang panahon. Ngunit ayaw. Marami pa rin ang ayaw. And we'll see this throughout yung mga judgments at yung pinaka huli pang judgment, bago sisimulan yung 1,000 yung millennial kingdom. We'll see that throughout and throughout. Ang puso ng tao, it's just so hard talaga. Kapag tumanggi ka sa Diyos, tumanggi sa kanyang kahabagan, sa kanyang kagandahang loob, ang puso ay titigas ng titigas at ayaw mo na yung mabuti. Masama ang gusto mo. So yun ang una nating dapat makita sa mga unang trumpetang kahatol na ito, yung katikasan ng puso ng tao. Kapag pinili mo ngang lumaban sa ating Diyos, magrebelde sa ating Diyos, ang puso, darating sa panahon, darating yung oras na wala ng pag-asa. And then, the second thing we need to see ay yung kahabagan nga ng ating Diyos. Nagbibigay pa rin ng pagkakataon ng pagsisi ang mga tao. Kahit na alam niya, nagtatanggihan siya. Binibigay pa ang kanyang kahabagan. So, after this, first four trumpet judgments, ano ang application sa atin? Anong application? What are we to do? Anong dapat natin gawin? Well, like in the beginning of our message, pray for the salvation of people, especially yung mga mahal natin sa buhay. At kung maaari, i-share natin ang gospel sa kanila. Kasi kung minsan mahirap i-share ang gospel sa ating pamilya, right? Pero kung maaari, kung posible, share the gospel with them. But main thing is pray. Pray for their souls, okay? And then, ano pa dapat natin gawin? Mamuhay ng makadiyos. At ihanda ating mga sarili sa araw ng ating Panginoon dahil malapit na. Let's read a last verse, okay? Sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 13. Parang may thought dito na yung pamumuhay nating makadiyos bilang mga tao ng Diyos, meron siyang epekto sa puso ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na mamamadiliin yung kanyang pagbalik ulit. Kapag tayo, ang kanyang mga tao ay namumuhay ng banal. Okay? So, 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13, sabi, ngunit ang araw ng Panginoon, again, this is what we're reading sa pinag-aaralan natin sa Aklat ng Pahayag, yung araw ng Panginoon, yung mga judgment days. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugong, ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. At ang lupa at ang mga bagay na ginawa ay naroon ay mapupugnaw. See? That's what we're reading, right? Inano na ni Peter.
So, it's more prophetic. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Here it is, okay? Verse 11. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ang mga bagay sa mundo, anungang pagkatao ang nararapat sa inyo, mga Kristiyano. Dapat kayong mamuhay sa kabanalan at pagkamakadiyos. Hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay masusunog at mawawasak. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa, at ang katuwiran ay nananahan doon. See? Ang pamumuhay nating makadiyos, pamumuhay nating may kabanalan, sabi, hintayin ninyo at madaliin ang pagdating ng araw ng Diyos. So, somehow, and I can't explain, hindi ko maaaring ma-explain, somehow it has an effect. Ang ating pamumuhay na makadiyos at kabanalan, sabi, minamadali yung pagdating ng araw ng Diyos. So, do you want Jesus to come? Yun ang tanong, right? Gusto niyo ba na dumating ng ating Panginoon, kunin na niya tayo, na para makapiling na natin siya sa langit? Gusto niyo yun? Ninanais ng inyong mga puso yun? Kung yun ang nais ng inyong mga puso, then live holy, banal, at makadiyos na buhay. Okay? Kung naman ayaw pa ninyong bumalik ang ating Panginoon, then malaki ang problema. Dahil ibig sabihin doon, mayroon kayong pagmamahal sa mga bagay ng mundo. Dapat ang ating mga puso ay laging handa sa pagbalik ng ating Panginoon na anumang oras, ang mga bagay na ito sa mundo walang kahalagahan. Ang gusto ko lang ay makapiling ang Panginoon sa langit. That should be the desires of our heart. Hindi yung, ay maiiwan ko ang aking bahay, napakagandang ng bahay ko, sayang naman na, ay yung kabibili ko lang ng bagong kotse, sayang naman, hindi ko magagamit. See? Those are the things. O yung lahat, kung ano man yung kayamanan na natin sa mundo, na ipinundar natin sa mundo, kung yun mas mahalaga kesa sa ating Panginoon, please, nagmamakaawa ako sa inyo. Don't love the world more than God. Okay? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun ang una and greatest commandment. Do not love the world. Maiiwan tayo. Remember Lot's wife. Tandaan ang asawa ni Lot kung anong nangyari sa kanya. Don't let that happen to you. Okay? That's a sober warning. Pero very serious ang warning na yun. Love God. Don't love the world. Okay? Be ready. Be ready for His coming. Anytime. He may come this year. He may come next month, this year, next year. Hindi natin alam. But always be ready. Dahil sabi dito, darating katulad ng magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan. But be ready always. And how do we get ready? Live holy, godly lives. Keep praying. Love you, and I miss you. Hope to see you soon. Bye. Father, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong really mga babala sa amin, Lord, na ihanda namin ang aming mga buhay, Lord, sa harapan ninyo. Na mamuhay nga ng mga Diyos at banal. Lord, ngunit Lord, hindi namin kaya sa aming sarili. So kailangan namin kayo. Kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan namin ang inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay para magawa namin yun, Lord, na mamuhay nga. Mahirap, Lord, sa panahon namin ito, napakahirap po na mamuhay ng banal at makadiyos. Ngunit,
iniutos niyo po at binibigyan niyo kami ng kalakasan. Hindi imposible po, Lord. Mahirap pero hindi imposible. Without you, sa inyo, Lord, walang impossible. Sabi nga, walang imposible sa inyo, Lord. So, tulungan niyo po kami na mamuhay ng banal at makadiyos sa panahong ito, Lord, na napakadilim. And Lord, we do pray na pagbalik niyo, Lord, pagkuha niyo sa amin, madaliin niyo na po, Lord. So, salamat po, Panginoong Jesus, sa inyong mga salita, sa inyong babala, sa inyong kahabagan. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Bye. Love you.